Magandang gabi po at welcome sa Tanong ng Pilipino / Viral Stories. Isa sa mga viral stories na umantig din sa puso ko itong pag-uusapan natin ngayon. Napanood nyo yung video, no? Anong reaction mo, Atty. Marian? Nalungkot ako, Tito Boy. Kasi bakit ganun yung mommy na to na parang willing niyang ibigay yung anak niya. Dinala niya ng 9 months, tapos okay lang sa kanya na i-let go. Nakakalungkot na may mga ganun. Nakakadurog ng puso bilang nanay. Para siyang mukha ng kahirapan. Kasi napilitan siya. Are you a mother, Atty. Berna? Yes, yes. Kung may iba pang paraan. Diba? Meron pang ibang pwedeng tumulong imbis na ibenta mo yung anak ko. We're coming from a point where we don't know all the facts. Hindi natin alam kung anong pinanggagalingan ng kwentong ito. Pero may mga comments kasi doon na hindi naman totoo yan. For the content lang daw yun. For the clout lang daw yun. This video raises again legal questions. Kaya dito natin pinag-uusapan sa Tanong ng Pilipino. Narito ang unang point. Legal po ba ang ipaampon o ibenta ang anak sa pamamagitan lang ng social media post? Paano po ba, Tito Boy, magiging legal ang isang adoption? Diba? Kailangan po, syempre, ayon sa ating batas, dumaan siya sa proseso, sa DSWD, and hindi po basta-basta pinupost lang sa social media, ano po. And yung pagbebenta naman, Tito Boy, parang papasok na siya sa trafficking. Kasi pag ang adoption may kapalit na pera, trafficking na yung tawag doon, hindi na po adoption. Naiintindihan ko yung mga kwentong ibang narinig na natin in the past na hindi ko kaya, kaya ipina-adapt ko na lang sa aking kapatid o di kaya ipina-adapt ko sa aking kamag-anak. Siguro naiintindihan ko na ngayon kung bakit gano'n ang aking reaksyon. Kasi dinaan sa social media. Ipinost mo yung pagpapaampon at saka yung kung sakali man ang intensyon ay ibenta, yung kinomodify, ginawa mong produkto ang iyong anak. Kaya ang sakit sa puso. Tsaka with social media, Tito Boy, di ba? Hindi mo naman alam kung sino yung kausap mo or yung ano, hindi mo alam saan mapupunta yung bata Gusto ko lang sabihin, Kuya Boy, na ito kasing bagong batas natin. It was amended this 2022 lang. So, mas pinadali niya yung proseso ng adoption, mas less costly. Kasi before, pupunta ka pa sa court. Ngayon, administrative na lang siya. Pupunta ka sa DSWD. Ayun. Oo, so kailangan mo lang ng certificate for availability for legal adoption. Siyempre, meron yung process, meron pong procedures, pero you don't have to go to court. Meron ng administrative pathway to do that. So, ginawa na nga siyang mas madali, mas less expensive. So, let's go that way. Okay. Narito ang pangalawang legal question tungkol dito sa viral video na ating napanood. Pwede po bang i-report o ipa-take down ang video kung sa tingin ng netizens ay delikado ito para sa bata? Very good question. Opo. Yes po, Kuya Boy. Pwede po itong, yung mga netizens, pwede nilang i-report ito sa mismong website ng TikTok. Meron lang po silang kailangang i-click doon. Ano nga yun, Atty. Marian? Yung minority. I-long press siya, tapos report, and then meron doon yung exploitation of age under 18. Pero i-review yan ng TikTok kung tama. Hindi naman yan arbitrary na pag may nag-long press. Meron namang... I-review naman, of course, Tito Boy. Parang din sa Facebook, di ba? Correct. Pag may ayaw kayong post, i-report nyo, and then i-review naman ng Facebook. So pwede. Narito po ang pangatlong legal na katanungan. Itinuturing po bang child abuse o abandonment ang ganitong klaseng post? Yeah, it can be considered kasi yung child abuse includes exploitation. So, di ba, the fact na parang pinapamigay mo na yung anak mo and we don't know, baka it's for a consideration na tulad ng sabi mo kanina, Tito Boy, parang ginawa mong commodity yung bata So, ine-exploit mo siya So, I would say pwede siyang pumasok sa child abuse. And for abandonment, ibang usapan siya For abandonment kasi dapat clear na iniwan mo na yung bata Sinever mo na yung ties, wala ka na intention na balikan siya or alagaan. Kumbaga, iniwan mo siya ng walang alternative na ibang mag-aalaga. So, at this point kasi, dun sa post,
parang nasa kanya pa naman yung bata, so wala siyang abandonment. Okay. Pero if ever the mother decides na, for example, iwan lang somewhere yung bata, na ganun, ayun, it would constitute abandonment. Ito, follow-up question lang. Halimbawa, isang ina o ama o isang guardian, nag-iwan, this is on the issue of foundlings. Okay? Nag-iwan halimbawa ng isang bata dito halimbawa sa pintuan or by the doorstep of a certain house. So, kinupkup na ng pamilya. Di ba? Kinupkup na ng pamilya. Isang araw, years later, naalaman at nagpakilala kung sino siya, pwede pa siyang makasuhan. I guess pwede. Pwede. Pasok Kasi siya sa abandonment Oo, actually. sa revised penal code meron inilagay lang niya tayong yung baby for whatever reason. Hindi ko kaya. Kasi di ba meron mga cases na gano'n na iniiwan sa pintuan, tapos kinupkup ng mga may-ari ng bahay, pinalaki. Wala ako dun sa kaso na binabawi. Wala lang. Nagpakilala. Against the law siya kasi tinatawag tayong abandonment of minors. Oo. So anyone below 18. Maraming salamat po, Vigan. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin. Ito po ang tanong ng Pilipino at mga viral stories that raise legal questions. At lahat ng ito, lahat ng mga tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Importante ang bayan ng Vigan bago pa dumating ang mga Kastila. Ang mga Chinese traders ay dumating dito para sa barter ng ginto, beeswax at mga produktong galing bukid. Noong panahon ng Kastila, naging sentro ng komersyo at gobyerno ang Vigan ng Ilocos Region. Dito rin sa Vigan nag-umpisa ang unang revolusyon laban sa Kastila, ang Ilocano Revolt, na pinangunahan ni Diego at Gabriela Silang. Ang pinakabatang gumburza na si Padre Jose Burgos ay ipinanganak dito sa Vigan. At ang ika-6 na presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino ay tubong Vigan. Sa katunayan, ang Siquia Mansion na isa sa mga lumang bahay dito sa Calle Crisologo ay wedding gift ng mga magulang ni Alicia Siquia nang ikinasal siya kay dating President Quirino. Pero kung pinakalumang bahay ang pag-uusapan, ito ay ang Villa Angela na itinayo noong 1873 para sa pamilya ni Gobernador Silio Agapito Florendo E. Bonifacio. Dito tumira ang Hollywood star na si Tom Cruise noong ginawa niya ang pelikula ng Born on the 4th of July noong 1989. Ang mga historical films tulad ng Jose Rizal at ang GMA TV series na Maria Clara at Ibarra ay dito rin kinunan. Ang Villa Angela ay isa sa mga dapat ma-experience kapag kayo ay nasa Vigan.